Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po, nasa okay po tayong lahat. Okay po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, nagmungkahi po si Senator Lacson, si Senator Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano ay nagmungkahi po na dapat daw po magbitiw magmula po kay PBBM hanggang sa Kongreso mga tambay ay minumungkahi po niya. Bakit kaya? Alamin po natin bakit niya minumungkahi at komentuhan po natin si Senator Cayetano. Pakinggan po natin. Dapat umanong mag-resign ang matataas na opisyal ng pamahalaan mula presidente hanggang sa mga kongresista. Yan ang minumungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng mga pagdinig patungkol sa korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Senator Cayetano, snap elections umano ang solusyon para daw walang drama, walang excuses at walang recycling, kundi isang clean slate para raw sa mga Pilipino. Imbis daw na people power, sakripisyo dapat ang gawin ng mga public servant. Kalokohan naman yon, mga tambay. Komento ko po, bakit pagagastusin pa ang Pilipino? Gaano kalaki ang gastos, mga tambay? Pagka po snap election. Gastos po yan eh. Hindi po ba? At napakahirap po mangyari yan. Dahil ang nakaupo po ngayon, sila pa rin ang COMELEC. Kontrolado pa nila umano ang COMELEC. Nakita nyo po ang trabaho ng COMELEC sa ating bansa. Yung mga natatalo at yung mga nananalo, natatanggal. Nasisibak ang nananalo at ang natatalo ang nakaupo. Nakita nyo po trabaho. Katulad po ng Duterte Youth. Natanggal. Di po ba? Tinanggal. Dahil sinasabing may anomalya daw po yung kanilang Duterte Youth. Pero tinanggal po at pinalitan ng mga talunan. At ganun din po nangyari doon sa isang pastor. Hindi po ba? Nanalo yung kalaban, pero yung pastor na talunan ang nakaupo. Hindi po ba? At yung may mga issue ng citizenship na Hollywood actor pa yata sa ibang bansa, si Sylvester Stallone ay nakaupo rin. Hindi po ba? Grabe. Tapos snap election, pagagastusin pa. Ang kailangan dyan ay people power. Anong klase yan? Hindi po ako pumapabor sa idea po ni Senator Cayetano, ni Senator Peter Alan Cayetano. Ang kailangan po palitan, sibakin. Napakadali na pong palitan yan. Hindi na po kailangan pabalikin yan at siyak na makakabalik yan sa kapangyarihan. Lalo-lalo na kung hindi mo kontrolado ang COMELEC. Hindi po ba? Nakita niyo po ang COMELEC sa ating bansa ngayon? Mas makapangyarihan ang COMELEC ngayon. Dahil yung gusto nila, pag ginusto yata nila, yun na naupo. Hindi po ba? Katarantaduhan po yan. Huwag po tayong maniwala dyan. Komento ko po. Hindi po ako pumapabor sa snap election ng plano po ni Senator Cayetano. Never. Napaka-importante po ang people power. Wala pang gastos. Wala pang buwis na uubusin. Hindi po ba? Ibang klase po yan. At kikita pa dyan ang COMELEC. Baka magkapera pa na magkaperang muli ang nasa COMELEC. Dahil yung sinasabi po nila Attorney Respicio at Attorney Glenn Chong na nasusuhulan daw po umano ang COMELEC. Pagka marami kang binigay na pera, baka ikaw ay manalo at wala kang katalo-talo. Katarantaduhan yan. Hindi po ba? Payayamanin mo lang na husto ang mga nasa COMELEC umano. Pagka nagkaroon na naman ng halalan, hindi kaya dahil karamihan po na nakaupo ngayon ay mga bilyonaryo na sa dami ng nakurakot nila ng mahigit 3 taon sa ating bansa. Hindi po ba mga kabayan? Katarantaduhan yan. Mas napaka-importante po ang people power. Huhugutin mo lang. Huhugutin mo lang ang Pangulo. Kamukha ng ginawa nila kay ERAP. Wala pang masyadong gastos. At malaki po ang tiwala natin at malaki ang tiwala ko sa Vice Presidente. Dahil mismo ang Vice Presidente ang nagsabi, ang korupsyon sa ating bansa,
Isang araw lang, mapapangalanan mo na lahat sila. Isang araw lang. Bakit pagdating kay Senator Cayetano, kailangan pambigyan ng pagkakataon ang mga demonyong politiko sa ating bansa at kailangan para magkaroon ng halalan? At sa tingin ba ni Senator Lacson ay magbibitiw ang mga yan? Neve! Hindi magbibitiw itong mga demonyong politiko dahil po sila ay nasa kapangyarihan na. Kapituko na yan. Kaya mo lang mapagbibitiw yan pag nag-people power na. At si Vice President Sara Duterte na ang nakaupo. Dahil si Vice President po ay walang karga-karga yan. Wala pong siyang utang na loob sa mga politiko. Wala po siyang partido. Hindi po ba? Wala siyang pinoprotektahan. Hindi po katulad ng mga nakaupo ngayon. Napakaraming pinoprotektahan. May mga partido at mayroong mga oligarkong nakapaligid at kidami-daming mga nagdonasyon. May mga donation fund. Silang lahat, mga senador, mga kongresista. Hindi po ba? Nabibigyan ng malalaking pondo ng mga kawatan sa gobyerno kasama ang mga oligarkiya na minamanok silang lahat. Hindi kaya? Kaya malabo po yan. Kaya nga si Vice President, napakaganda pong maging presidente yan. Walang karga-karga. Walang utang na loob. Wala. Tao. Ang kasama ng Vice President, tao. Hindi mga politiko na mga kurap. At hindi mga oligarko na nananamantala sa ating kabangyaman at sa kanilang mga buwis na dinadaya pa yata. Hindi po ba? At hindi tumatanggap ang Vice President ng mga contribute nang gagaling sa mga smuggling. Di ba? Sa mga smuggler. Hindi po ba? Sa mga pulburon lord. At sa mga kurap na politiko. At mga oligarkiya na may pagnanasa sa ating bansa. Hindi ganyan. Ganyan ang napakasarap maging presidente. Wala kang karga-karga. Wala kang pasan-pasan na magbibigay ka at magsusukli ka ng utang na loob. Hindi po ba? Kaya dito po sa sinasabi niya ni si Senator Cayetano, wag po tayong pumayag dyan sa mga snap-snap election na yan. Malabo po yan. Hindi po makatarungan sa isang bansa na maglagay ka ng election. Kontrolado na nga nila. Hawak na nila ang mga departamento. Kung lahat nga sila nagtatalaga, pati nga ombudsman, gusto nila maging ombudsman, yung mga may kaso. Nakita mo, katarantaduhan yan. At hindi mo na kailangan gumastos. Uulitin natin, no! Pagka people power, may chance pa na mabago, marigob, babaguhin mo ang gobyerno. Pagka people power, hindi po ba? Madali mo nang baguhin ang gobyerno kaysa sinasabi mo eleksyon. Hindi mo mababago ang gobyerno dahil ang mismong papalit muli ay kayo-kayo rin. Walang pagbabago. Hindi po ba? Samantalang kung magkakaroon ng people power, lahat kayo tanggal, lahat kayo sibak. At pwede nang baguhin ang saligang batas. Hindi po ba pag people power? Kayang-kaya ng baguhin, lalong-lalo yung ginawa ng 1987 na ating konstitusyon. Di po ba? Baguhin ng lahat ng party list ay hindi na makapasok. Matanggal na ang party list sa ating bansa. Dahil karamihan ng party list sa atin ay grupo pa na makakaliwa umano. Hindi po ba? Kung gagawin mo lang snap election, matatanggal mo ba ang party list sa ating bansa? Di ba hindi? At hindi mo rin masusugpo ang korupsyon. Dahil lahat ng politiko na babalik ay karamihan ay puro magnanakaw. Hindi po ba, Senator Cayetano? Kaya napaka-importante po kung tatanungin niyo po si Kamanong, people power. People, taong bayan ang masusunod, hindi ang mga politiko. Kasi sa plano ni Senator Cayetano, ang gusto niyang masunod ay sila-sila rin mga politiko. Tayo ang dapat masunod dahil tayo ang ninanakawan. Sila naman ay nagnanakaw lamang sa atin. Bakit sila susundin natin? Tayo ang nagsasakripisyo. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Pero sa kabila nun, pinasusweldo na natin sila.
pinalala mo na natin sila, ninanakawan pa tayo. Ganyan po kawawalangya ang mga magnanakaw at nagpakademonyong mga politiko sa ating bansa. Tapos pasusunurin ka pa sa gusto nila? Hindi po ba katarantaduhan yan? Kay dami-dami nang ninakaw sa atin, mahigit 3 taon, sila pa rin ang masusunod. Taong bayan ang dapat masunod para po mabago na ang ating bansa. Mga kabayan, baguhin na, lalo-lalo po yung 1987 na ginawa po ng pamilya Aquino. Pumapabor po yan sa mga magnanakaw. Hindi po yan pumapabor. Karamihan po dyan ay pumapabor sa mga magnanakaw at mga oligarkiya. Yung ginawa po nilang yan, 1987 Constitution natin. Lalo-lalo na nakabalik ang mga makakaliwa, nakapasok sa gobyerno. Yan ang dapat pong baguhin sa ating bansa. Napakarami pong pagbabago pagka yan po inabago. At napakaraming perang maisesave, mga kababayan, dahil isang damukal po ang nagnanakaw sa ating bansa, mga kababayan, dahil sa ginawa nilang yan. Hindi po ba? Kaya po si Kamanong, kauna-unahan po na hindi po ako sumasang-ayon sa plano ni Senator Alan Peter Cayetano na sinasabi niya nga, election, snap election, unbelievable. No. Kailangan people power, palitan ng presidente. At kayang-kaya na po yan ng Agila ng Mindanao. Yung Agila ng Mindanao ang dadagit sa mga tao na yan. At yan, sinisigurot po ni Kamanong, mag-aalisan po ng Pilipinas yan pagka ang Agila ng Mindanao na ang presidente. Hindi ba, Senator Alan Peter Cayetano? Sa tingin mo, hindi sila aalis ng bansa? Hindi matatakot ang mga demonyong yan? Pagka ang Agila na ang presidente? Sige nga. Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga tambay, ang plano ni Senator Peter Alan Cayetano. Mga kabayan, si Kamanong ay hindi po ako pumapabor sa ganyan pong diskarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Mas pabor po si Kamanong sa people power para po lahat po sila ay mapanagot ng hindi pa magastos. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At yung panalangin po natin mga tambay, magkaisa po tayo muli na lagi po natin sama sa ating mga dasal ang maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na sila po yung mailayo sa kapahamakan at makabalik po sa ating bansa at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po yung magdasal at manalangin nang tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Konting tiis lang po mga tambay, konting tiis lang po. Malapit na po. Dumapo ang Agila ng Mindanao sa Malacanang. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo. Bye-bye.